Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dulang Love and Memories. Matalik kaming magkaibigan ni Edo at minsan dumalo kami sa isang sayawan ng ikakasal na pinsan niya. Ay doon namin nakilala si Sandra at si Mary at masaya kami na nakipagsayawan sa kanila. At nang matapos ang sayawan ay nakipag-usap ako kay Sandra. Hay, salamat! Natapos na rin ang sayawan. Makakauwi na kami ni Mary. Nakakapagod din. Sandra, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana hindi ako mapapaya sa hihilingin ko. Ano ba yun, Benny? Sige, sabihin mo. Bakit hindi kita pagbigyan kung sakaling ano yan? Kung kasi, malalim ng gabi. Tsaka dalawa kayo na babae. Wala yata kayong kasama na uuwi. Ha? Kun Pwede Benny? bang kami na lang ni Edo ang maghatid sa inyo? Para alam namin na ligtas kayong makakauwi. May ano kami. Yung aming sasakyan, susunduin kami. Kaya salamat na lang sa'yo. Sa ibang pagkakataon, kung may pupuntahan kami at gagabihin, magpapasama kami sa'yo. Pakiusap, Sandra. Pumayag ka na. Susundan namin kayo ni Edo dahil may sasakyan siya. Para sigurado na walang haharang sa inyo at walang masamang mangyayari sa inyo. Ano, Sandra? Pwede ba? Sige, kayong bahala. Pero malayo yung lugar namin, ha? Kung gusto ninyo, di ihatid ninyo kami at sundan ang kotse namin. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Salamat sa paghatid sa akin, ha? Kahit sinundan lang ninyo ang kotse ng daddy ko. Walang anuman yun, Sandra. Ang iniisip namin kasi ay ang kaligtasan ninyo ni Mary. Oo nga, pero una siyang bumaba dahil nadaanan ko ang bahay nila at saka malayo itong lugar namin. Hindi bali. Para alam namin ang bahay ninyo. Makasakali na makadalaw kami dito sa inyo para makapagkwentuhan tayo. O kung gano'n, dito muna kayo sa loob ng bahay para makapagkwentuhan tayo. Huwag na. Sa ibang araw na lang. Dahil malalim ng gabi. Baka maistorbo pang tulog ng daddy mo. Ayos lang yan, walang problema. Dahil nasa kwarto niya si daddy at dito naman sa terasa tayo magkakwentuhan eh. Huwag na, Sandra. Para hindi ka mapuyat. Hindi ka na maistorbo pa. Sige, ikaw ang bahala. Pero okay lang sana sa akin na makipagkwentuhan ako bago ako matulog. Sige, Sandra. Maraming salamat din sa'yo. Dahil tinanggap mo kami ni Edo na maging kaibigan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at ikaw ang pumunta dito sa bahay. Hindi ako makakaalis ngayon eh. Ha? Bakit? May problema ka ba? Sabihin mo, baka makatulong ako sa'yo. Siguro, iniisip mo ang mukong na yun, no? Hindi naman. Kaya lang tinatamad akong lumabas dahil masakit ang ulo ko at puson ko. Akala ko kung may gumugulo sa isip mo, yun pala, dumating ang buwan ng dalaw mo. Kung bakit kasi, nagkaroon tayo ng ganitong problema, buwan-buwan. Pero, yung mga lalaki, minsanan lang.
yung kanilang pagpapatuli. Huwag mo nang isipin yan. Talagang pagdadaanan nating mga babae ito para masabi na normal lang yan sa isang dalaga na tulad natin. Ano ngayon ang gagawin natin? Ako, gusto ko sanang maglibot tayo sa mall. Kaso, hindi naman pwede. Aray ko. Ano pang gagawin natin? Kundi magpaluto ka ng makakain para hindi tayo gutumin at maging mahaba ang kwentuhan natin. Sige, sandali lang ha. Magpapaluto ako ng paborito mo at merienda natin hanggang mamaya. Yan, mabuti na lamang. At may kaibigan akong may mabuting ugali at hindi niya ako pinababayaan. Hana, hindi ka magsawa sa ating friendship dahil may pakinabang ako sa iyo. Pero sa akin, wala akong may bibigay sa iyo ha, kundi tulong kung kailangan mo. Salamat friend, ikaw ang idol ko. Hindi ko akalain, Edo, na may magandang kalooban si Sandra. Kahit mayaman sila, ay hindi siya suprada. Oo nga eh. At maganda siya, pare. Lalo na kapag umingiti, talagang lumalabas yung natural na ganda niya. Dahil hindi siya maarte. Tama ka, pare. Hindi siya gumagamit ng pampaganda. Kaya, alam mo ba, hanga ko sa kanya eh. Hindi siya mapagkunwari. At alam niya ang makipagkapwa-tao. Yun din ang napuna ko sa kanya. Alam mo, bihira sa mga may kaya ng babae na makihalubilo sa mga hindi nila kagaya ng may kaya sa buhay. Pero si Sandra, baliwala sa kanya ang kalagayan ng isang tao. Alam mo, Edo, masaya akong nakilala sila. At siya pa ang nag-alok ng sarili na makasama natin siya sa ating grupo. Oo pare, kahit ako, masaya ako na maging kasama natin siya at kanyang mga kaibigan. Ano kaya pare kung mag-picnic tayo at maligo sa resort? Imbitahin natin sila para makilala natin sila ng gusto at magipagkwentuhan tayo ng matagal. Alam mo, maganda yung naisipan mo eh. Gusto ko yan. Para malibang naman sila at makapamasyal. At alam mo pare, may gusto akong sabihin kay Sandra. At sana maunawaan niya ako. Edo, Ano? Hindi mo ako pwedeng samahan sa bahay ngayon, Mary. Bakit? Ano bang gagawin mo? Ang dami na namang maruming damit na lalaban ko eh. Dahil hindi naglaba yung kapatid ko na sumunod sa akin dahil nagkasakit. Ganun ba? Hindi bale. Ako na lang mag-isa dahil importante yung bibilin ko eh. Gusto kong bumili ng pangregalo doon sa inaanak ko sa binyag dahil kaarawan niya bukas. Sayang no? Hindi mo tinanong kung may cellphone sila. Sana ay natawagan mo yung isa, sina Edo at Benny para samahan ka. Nakakaya naman kung magpasama pa ako. Baka mali ang isipin nila kung magpapasama ako. Hindi naman siguro. Pagsabihin mo na hindi kita masasamahan. Sige na. Pumunta ka na sa bayan para makapili ka ng gusto mong bilhin na regalo. Alam mo, kung hindi lang importante sa akin ang bibigyan ko ng regalo, hindi na sana ako tutuloy. Nakakatamad ang walang kasama dahil wala akong makausap o kaya mapagtanungan. Pasensya ka na talaga, friend. Kung hindi ko lang nasimulan ang labada ko, ay sasamahan kita. At saka, wala nang isusot ang itay ko para sa kanyang trabaho. Kaya, sa susunod na lang kita sasamahan.
I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Tama. Isasama kong kaibigan ni Sandra. Para dumalaw sa kanila. Magpapasama ako. Baka magaling kasing daddy niya eh. Kung ako lang yung pupunta doon. Teka. Sino ba yung nanggaling sa bahay ni na Mary? Buti naman. At nagkataon na pumunta si Sandra dito sa bahay ng kaibigan niya. Ihintayin ko na lang siya dito. Hi, Sandra. Diba, ikaw yung kaibigan ni Benny? Anong ginagawa mo dito? Kung sana, Sandra, magpapasalam ako kay Mary na pupunta doon sa bahay ninyo. Ano? Bakit? May problema ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit pumunta ka dito at natsambahan mo ako dito, ha? Magpapasama sana ako kay Mary, pero hindi siya pwede. Ganun ba? E di, isama mo na lang ako. Kung saan ka pupunta. Talaga? Hindi ba ako nakakaistorbo? Baka may lakad ka. Hindi. Wala akong ibang lakad. Kundi, dadalaw sana ako sa inyo. Pero, hindi ko kasama ang kaibigan kong si Benny, ha? Dahil may pinuntahan siya. Kung ganon, halika na para makalibot pa tayo sa mall at makabili ako ng gusto kong pangregalo. Aba, Benny, apo, nakabihis ka. May lakad ba kayo ng barkada mo o maghahanap ka ng trabaho mo? Kuwan po, Lola. Pupuntahan ko po si Edu dahil tagal na yung pagsasama namin doon sa sayawan. Hindi pa siya pumunta rito. Kaya pupuntahan ko siya doon sa bahay nila. Baka nagkasakit siya. Ganun ba? O sige, apo. Mag-ingat ka dyan sa daraanan mo. At huwag kang magpapagabing masyado, ha? Dahil alam mo na ang panahon ngayon, delikado. Opo, Lola. Tsaka sandali lang naman po ako. Kukumustahin ko lang siya kung bakit hindi na siya nagpakita sa akin. Tsaka ko siya yayayain sa bahay ni na Sandra. Sino ba ang Sandra na yan? Aba, apo, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan, Yan na ba ang nililigawan mo, apo? Ha? Hindi po, Lola. Kundi bago naming kakilala ni Edo. Naging karagdagan na kaibigan namin sa aming grupo. Ang ibig mong sabihin, dadalawin ninyo ni Edo at makikipagkwentuhan kayo. Siyempre, bago pa lang kaming magkakilala Kaya kikilatisin namin ni Edo ang tunay niyang ugali. Teka po, sino ba ang magulang ng dalaga na yan? Kilala ko ba? Kilala ko ba ang kanyang mamagulang? Opo, Lola. Ang daddy niya ay si Don Rodolfo, yung sikat po na negosyante. Aba po, may kaya ang pamilya ng dadalawin ninyo. Hindi kaya kayo mapahiya. Kung malaman niya na mahirap lamang ang kalagayan ninyo sa buhay. Pare, bakit parang namumutla ka at mahina? Ano bang nangyayari sa'yo? Kung kasi pare, nung umuwi ako, sumakit bigla yung ulo ko. Kaya, dinala ko sa ospital. Hindi ko alam na ganyan ang nangyari sa'yo.
Kaya nagtataka ako nang hindi mo ako sinusunod dun sa bahay. Yung pala, nagkasakit ka. Oo, pare. Pero magaling na ako. Wala nang problema. Kailangan lang kasi dito pahinga eh. Kung ganun, sinuri ka ng doktor. Ano bang dahilan ng pagsakit ng ulo mo? Wala naman. Kundi ordinaryong sakit ng ulo lang. Yun lang. Siyempre, di ba sunod-sunod yung pagpupuyat natin. Kaya dapat daw na hindi ako masyadong nagpupuyat. Ikaw kasi, pag lumabas tayo, laging mag-uumaga na. Kung umuwi tayo ng grupo natin. Paano naman kasi? Masaya ako. Nalilimaw kapag kasama natin ang ibang kaibigan natin. Kaya huwag ka lang maglala dyan. Wala namang problema sa akin eh. Dahil magaling na akong pare. Sasabihin ko kay Daddy na may bago akong dalawang kaibigan na lalaki para hindi siya magalit sa akin. Sana lumabas na sa kanyang silid. Oh, Sandra, iha. Andiyan ka na pala. Oh, bakit mo po tinititigan ng ganyan? Nako, alam ko na yan. Siguro may hihingin ka na naman, ano? Wala naman po, Daddy. Kaya lang may gusto akong sabihin sa inyo eh. Para malaman ninyo. At sana wag kayong magalit sa akin, ha. Oh, sige, sabihin mo sa akin, iha. Ano ba yun? Ay, Kwan kasi, may nakilala kami ni Mary noong dumalo kami sa sayawan. At gusto nilang maging kaibigan kami ni Mary. Oh, anong problema dyan, iha? Basta mabuti silang tao. Pwede silang maging kaibigan ninyo. Sa palagay ko naman, Daddy, hindi sila gagawa ng masama. At gusto daw nilang dumalaw dito sa bahay. Kaya ipinapaalam ko sa inyo para hindi kayo magalit. O ano, pwede ko ba silang papuntihin dito sa bahay natin? Oo, iha. Dapat lang na makilala ko sila. Kung sino ang mga kakaibiganin mo. Para naman malaman ko kung pwede silang pagkatiwalaan. Kaya, kailan ba sila pupunta dito? Iha? Pare, kailan ba natin dadalawin si Sandra? Para hindi niya sabihin na hindi natin kayang umarap sa dati niya. Baka pwedeng bukas na, pare. Para sigurado na malakas ng aking katawan. Baka makita niya ako at sabihin niya na may sakit ako. O sige, kung yan ang gusto mo, di bukas na lang tayo lalakad nang makita uli natin si Sandra. Pare, ano ba sa tingin mo? May nobyo na kaya siya? Ano kaya tipo ng lalaki yung hinahanap niya? Ewan ko pare. Hindi ko pa nakakausap eh. Pero malalaman natin pag dadalawin natin siya. At tanungin natin siya kung meron na ba siyang nobyo. Teka pare, gusto kong malaman sa'yo. May plano ka bang ligawan si Sandra? Meron ba, pare?
Ano nga kaya ang plano ni Benny kay Sandra? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.